Mayroon isang kapiranggot na bansa na nasa loob lamang ng Estados Unidos, pero hindi ito basta-basta. Nakakatakot din sila dahil meron silang sariling pera, may sarili itong navy, may mamamayan at may sarili itong presidente at hindi yon si Donald Trump. Kilalanin si President Kevin Bau, pinanganak noong July 30, 1962 na ginugol ang karamihan sa kanyang buhay na magserbisyo sa Malaysian Navy. Ngayon, pinamumunuan niya ang kanyang bansa bilang Pangulo. I am President Kevin Bau of the Republic of Malaysia, a tiny self-declared country within Nevada. That's within the United States. We have everything that a nation should have. Malaking bagay ang kanyang background sa militar upang pamunuan at gabayan ang kanyang pamahalaan ng Malaysia. Nagsimula siyang maglingkod na Pangulo noong September 3, 1999. Ang masaya at walang ganong problema na bansang ito ay may populasyon lamang na 40 sa ngayon. Muntik nang lagpasan ng India. Ang tanong paano nagkaroon ng sariling bansa ang taong ito? At legal pa ba ito? Yan ang ating aalamin sa kanyang amazing story. Pagkatapos nating magpasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating ginagawang content. Shout out mga pamangkin! Ang simpleng pag-like, share at pag-subscribe ay malaking bagay sa aming content creator. Tirahin na natin to. Matatagpuan sa foothills ng Sierra Nevada Mountains, ang makulit na bansa na ito ay ang Republic of Malaysia. Nagsimula ang Malaysia bilang isang teenage dream lamang ni Kevin Bau at nagsimula bilang kaharian ng Malaysia noong 1998 nang bumili siya ng lupa sa Nevada. Ang Malaysia ay isang micronation, may sukat lamang na 4.5 hectares, isang maliit na bansang nagdeklarang magsarili. At ito nga ay matatagpuan lamang sa loob ng Estados Unidos. Pero ano nga ba ang micronation? Ang isang micronation ay isang maliit na bansa na nakakagawa ng sarili nitong mga panuntunan. Kahit sino ay maaaring magsimula ng kanilang sariling maliit na bansa anumang oras at kahit saan. Sinimula ni President Bau ang kanyang micronation sa edad na 15 at pinapatakbo pa rin ito hanggang ngayon kasama ang kanyang partner at First Lady na si Madam Adrian Bau. Ikinasal sila noong September 10, 2011 sa Reno, Nevada at may 3 anak sa kasulukuyan. May sarili silang bandila, wika at may sariling oras. Ang time zone, 30 minutes bago ang Pacific Time. Mayroon din silang release ng tren na kasing bilis ng LRT natin. Post office, meron ding Navy kuno at kahit air at space program. Grabe, tinalong North Korea. Alright. Kung gusto mong bumili ng kahit ano sa Malaysia, babayaran mo ang lahat ng bagay gamit ang cookie dough. Pwede ang sinuman na maging mamayan sa Malaysia kung ikaw ay pinanganak sa pamilya nila o kung magpapakasal ka sa isang membro ng kanilang pamilya. At kung hindi ka mamamayan sa kanila ay maaari ka namang bumisita. Pero hanggang 3 oras lang pwede tumagal ang mga dadayong hindi taga-US. Mahaba na rin sa liit ng bansang ito. At tatatakan din ang passport mo sa border o ang seryoso nga. Tulad ng ibang bansa na may mga batas, sa Malaysia simple lang naman. Bawal ang pagtugtog ng drum sa banyo, bawal magsimula ng sakuna, at hindi ka maaaring magdala ng hito o walrus sa Malaysia. Ngayon ay mahigit sa 100 aktibong micronation sa buong mundo. Meron sa Australia, Croatia, Lithuania, Sweden at marami pang iba. Ang mga micronation na ito ay hindi totoo sa mata ng ibang bansa. Sa katunayan, ang gobyerno ng Estados Unidos ay hindi rin kinikilala ang Malaysia. Ngunit hinahayaan nila ang pangulo nito na gawin ang anumang gusto niya hanggat hindi niya nilalabag ang mga batas ng US. Nang sinimulan ni Pangulong Bau ang Malaysia, akala ng mga tao ay baliw siya at ito ay larong pambata lamang. Ngunit wala siyang pakialam. Alam niya ang mission niya sa buhay ay ang maging presidente. Kaya nilikha niya ang sarili niyang mundo mula sa wala. Ngayon nga ay 40 na silang miyembro ng pamilya sa binuong bansa niya at may 2 aso. Sana ang content na ito ay nakadagdag sa iyo ng kaalaman, halaga at pananaw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli.